Kumusta mga brad? Sa wakas ay nilabas na nga po ni Honda ang kanilang pinaka pangmalakasang scooter, ang Honda Click 125 version 4. Katulad nga po ng inaasahan, marami talaga ang natuwa. Pero yung mga walang pambili, napasabi na lang ng yawa. Kasi nga nakita nila na ang gwapo niya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Hindi na nga po nagsayang ng panahon si Honda Philippines. First quarter pa lang no 2026, nilabas na niya itong Honda Click 125 version 4. First week pa lang ng February, nandito na siya. Kaya nga po ngayong parating na Valentine's Day, ayos-ayusin nyo yung desisyon nyo sa buhay. Alam mo na kung ano yung bibilhin mo. Pero syempre katulad nga din po ng inaasahan, kung merong nagandahan, meron din pong napangitan. Yung iba naman nakulangan at nabitin. Kasi nga po kahit 2026 na ngayon, high-tech na yung panahon, pero mukhang nagtitipid pa rin daw itong si Honda. Pinakareklamo nga po nila, sila hindi ako kasama. Bakit naka-drum brake pa rin yung sa likuran? Oo nga naman, bakit naka-drum brake pa rin yung sa likuran? Pisting upgrade ay hindi pala ako kasali. Sorry, nadala lang. Yan nga po yung isa sa mga pinaka-complain nila. Dapat daw kasi ay ginawa ng disc brake. Tapos nilagyan ng ABS. Kaso hindi po. Combi brake pa rin po siya. Pero kahit nga po ganun pa rin siya na naka-drum brake sa likuran, marami pa din naman yung gustong kumuha. Wala Honda Click na yan Napakaganda na kasi ng background ng motor na yan. Kumbaga, simentado na yung legacy niya. Matipid sa gas, may sapat na power, may maangas na design, madaling i-customize, may nakakabwisit na dragging. Pero sana nawala na yun. Siyempre bago na to Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang pinakabagong Honda Click 125 version 4 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya panis kayo sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 11 horsepower at 8,500 RPM, 11 Nm torque at 5,000 RPM. Dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito dito sa Pilipinas, wala pa tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 5.5 liters fuel ng capacity na kumonsumo naman na po ng 50 to 53 kilometers per liter. So yan nga po yung isa sa mga pinakadahilan kung bakit siya sobrang mabenta. Matipid kasi siya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/14 sa harap at 100/80/40 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at katulad nga po na sinabi ko kanina, drum brake pa rin sa likuran. Walang ABS pero naka-combi brake pa rin siya. Pero malay natin, sa sunod na upgrade nila baka naka-disc brake na rin yung likod. At saka drum brake yung harap. Binaliktad lang pala. Ang kanyang seat height ay may taas na 769mm at 131mm naman ang kanyang ground clearance at ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 111 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At yan nga din po yung isa sa mga pinaka nagbago sa kanya, yung ilaw niya. Pero sabi naman ng iba, parang binalik lang daw sa version 1. O diba, hindi sila marunong mag-appreciate. What the shit. Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka full digital. At meron na nga din po itong bagong USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At dito nga po sa nilabas nila meron pong dalawang variant. Yung standard at yung smart edition. Yung Smart Edition nga po yun yung naka-smart key. Naka-keyless na nga po. Pero kung sa akin lang mas gusto ko yung naka-disusi lang. Kasi pag yung remote nagloko, mas mahassle pa yan sa jowa mo. Aray ko. Pero syempre magkaiba naman tayo ng preference. Kung gusto mo yung walang susi, sige dun ka. Kaya nga ginawa na nila ng dalawang variant para may choice yung tao. Pero kung wala kang pambili, hindi ka kasali, manahimik ka dyan. Manahimik na rin ako. Meron din po itong ISS or Idling Stop System. Na just in case nga po uminto ka sa isang traffic light, kusa nga pong mamatay yung makina sa motor mo within 3 to 5 seconds. Pero pag hindi na talaga umandar, nayawa na problema na yan. At yung nga po sa kanilang special edition, yung emblem niya, kulay gold na. May nakasulat nga po na click. Pero yung iba, tatanggalin lang din naman yan. Tapos papalitan ng sticker. O diba, Pinoy na Pinoy talaga. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito pa ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito,
maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At katulad nga po ng inasahan, syempre tataas talaga yung presyo nito. Yung standard nga po ay nagkakahalaga ng 82,400 pesos. Yun nga po yung disusi lang. Samantalang yung Smart Edition nga po, which is naka keyless or naka smart key, may presyo nga pong 86,900 pesos. Ano sa tingin nyo mga brad? Worth it ba yung bagong presyo niya para sa ganong upgrade o alanganin? Pero wag mo yung problemahin kasi marami ka pang pagdadaanan dyan. Kasi dadaan ka pa sa kamay ng mga kamoting ahente. Sa ngayon pa lang, ang laki na ng mga ngiti nila. Alam na kasi nila na papaldo na naman sila. Lalabas na naman yung mga style na pag magka-cash ka, walang available. Pero pag dumaan ka sa under the table, magkakaroon agad ng available. Hindi ko naman nila lahat pero karamihan talaga. Gusto nila installment. Nandiyan na nga yung motor na binibenta nila. Tapos may pera ka naman pambili, pero ayaw pa rin nilang ibigay. Ganon nga po kabulok yung sistema sa Pilipinas. Pero hindi ko po nila lahat. Kasi meron pa din naman pong mga dealer na matitino. Pero kung isa ka sa mga tinamaan sa sinabi ko, kupal na kupal, patyo ka sa akin. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.